Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Yay! Oh, ano na naman? Wala na naman mga kamay. Pambihira talaga. Oh. Magandang hapon sa inyong lahat. Tuloy-tuloy po ang ating serbisyo publiko. Ito ang serbisyong kasangbahay. Napapanood po tayo sa UNTV at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Of course, live din tayo sa atin pong Facebook. Ang ating streaming sa Facebook. Tuloy-tuloy po yan. Kaya saan man sulok ng daigdig, naroroon kayo. Bukas lang ho kayo ng Facebook natin at mapapanood pa rin ninyo ang atin pong programa. Pero syempre, andyan pa rin ang www.untvweb.com na pwede ninyong masubaybayan din ang ating mga programs po dyan sa pamamagitan ng ating live streaming. At ngayon ay tuloy ang ating public service. Yan. Siyempre, wala akong relo. Di bale. Sige, ayos na yan. Sige. At eto ho, bahagi ng ating serbisyo ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang government agencies para malaman natin kung ano ba ang kanilang mga direktang maipaglilingkod sa ating mga kababayan. Dahil ngayon, ang laban ho ngayon na lagi naman tinatanong, ano ba epekto niyan? Ano bang ginagawa niyan sa amin? Di naman namin nararamdaman. Ganun lagi, di ba? Di naman namin nararamdaman sa lamesa namin yan. Di naman namin nararamdaman sa bulsa namin yan. Ano bang pakinabang niyang mga agencies na yan? Kaya ho, ngayong araw na ito, gusto ho natin, ito yung ginagawa na natin ever since. At inilalapit natin yung mga ahensya ng gobyerno sa ating mga kababayan para mas maintindihan din nila kung ano ba ang ginagawa ng mga departamentong ito para ho sa kapakanan ng mga Pilipino. Ang Department of Energy po ang isa sa mga departamento ng pamahalaan na responsable naman ito sa pag-coordinate, paghahanda, pag-supervise, pag-control, yung mga plano, mga programa, proyekto ng gobyerno na ang sentro ho ay yung energy development, yung distribution and conservation. At ngayon nga, sa pag-upo po ni Energy Secretary Alfonso Cusay, isa sa mga layunin nila, mapababa yung power rates doon sa first 100 days. Well, alam nyo, madalas kasi ng mga nakakaraan, parang medyo mga paso yung iba na sabi, woo, sasabihin nila ba, we, hindi nga. Yung mga tipong ganun, baka taas, baba Lunes, taas Martes, yung mga tipong ganyan, isang buwan, nagsaya ka sa susunod, ay, wala ka na naman ulit, balik ka na naman ulit sa dati. Kaya, alamin natin kung ano ang progress niyan. Kasama po natin, dating Congressman, William Wimpy Fuentevilla. Ayan. Parang mas sanay akong Kong pero ngayon, ang Wimpy na lang po. spokesperson ka na ngayon Kumusta po kayo? Magandang hapon sa iyo at magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po sa Department of Energy, naatasan po tayong bumisita dito sa ating programang Serbisyong Kasambahay. Yan. First and foremost, ano ba yung talagang direct na maipagsisilbi ng DOE sa mga tao? Kasi syempre laging tatanong yan, ano ba yan DOE, ano ba talaga, parang matagal na namin nadidinig yan, Department of Energy, Energy Regulatory, pero sila pa rin nakatulong ko minsan para tumaas yung presyo, di naman tayo pinoprotektahan, things to that effect. Ang una po sa lahat ay tinitingnan natin o tinitiyak natin na rationable yung binabayaran natin sa paggamit ng kuryente at paggamit ng gasolina. So dahil po doon, mas mahalaga rin po na magkaroon tayo ng tiyak na supply. Kasi kung wala rin tayong bibilhin, tulad nung nangyari nung ako po ay nasa high school, brownouts or may high mga school ganon. Panahon ni Ramos. Opo. High school ka pala. Nagko-cover na kami. So medyo doon po sa mga pangyayaring ganun, kailangan masiguro natin na merong magtitinda ng gasolina, gagawa, mag-produce ng kuryente para magkaroon tayong gagamitin. At dahil po meron tayong inadopt
na deregulated, quote-unquote, kasi minsan may regulation pa rin. Yes, O kung may pang-aabuso ay pumapasok yung gobyerno. Dahil may deregulated na regime na inadapt natin, meron tayong mga dapat gawin sa department na bantayan ang lahat ng at i-manage yung mga industry players at saka paano maproteksyonan yung ating mga konsumidor. So ngayon nakikita ninyo na maraming napabayaan dati na hindi nabantayan. Ganun ba? Marami talagang dapat gawin. Oo. Kasi meron tayong mga pondo na dapat nakalaan sa pag-develop halimbawa ng energy projects Oo. para mapagsilbihan yung ating mga mamamayan. Yun nga po yung anuhin natin ngayon. How do we utilize this o paano po natin ito gagamitin para mas maramdaman ng mga tao sa bawat bahay? Well, ang isa pa ang wimpy, yung problema kasi parang minsan malapit lang sa Metro Manila, wala pa rin kuryente. Opo. Di ba? Oo. Merong mga lugar na hindi mo ma-imagine, meron pa palang ganitong maraming mga lugar sa Pilipinas na hindi pa naaabot ng kuryente. Opo. So, anong ginagawa natin ngayon doon? Yun nga po yung isa sa mga binigyan ng diin ng ating Pangulo kung paano mahikayat o makausap yung ating mga distribution utilities tulad ng electric cooperatives at yung tulad ng private companies na tulad ng Meralco para makabitan yung ating mga informal settlers at yung mga nasa relocation sites. Dahil isa po ito sa mga nakausap niya nung panahon ng kampanya. Nagkakaroon ng parang technicality. Kumbaga kulang sa requirement dahil kulang ang kanilang rights sa lupa. For example, o yung lease rights minsan kini-question. Yes. Or merong mga kakulangang binayad noon na nilipatan na nila. So nagkakaroon ng mga ganung problema. Tapos mayroon palang nadiskubre na nagpapakabit sila dahil hindi makabitan ng DU dahil mga kulang sa requirements. Nagpapakabit sila sa iba. Pero ang singil doble, triple. So parang tinatawag nating parang lang. parang na-exploit yung ating mga kababayan dito kapit sa patalim na kailangan ng kuryente. Yes. So para masira itong cycle na ito, pinakiusapan na kaagad ni Secretary Cusi yung pinakamalaking nagsiservisyo dito sa Luzon, which is Meralco, kung pwedeng kabitan na itong mga informal settlers, itong ating mga nasa relocation sites, at mabilis naman yung pagtugon ng ating mga partner sa Meralco. So meaning to say, ngayon, kahit na ikaw ay nasa squatters area, makakakuha ka na makakapag-apply ka na sa Meralco. Mas madali, pero hindi pa rin absolute. Kasi meron pa rin tayong kailangan bantayan. Kasi pag sobra naman yung bigat o sobrang luwag, baka maabuso yung sistema. Yes. Maaapektuhan din po ang tayong lahat bilang consumers. Kasi ang kailangan nating maintindihan, meron tayo, we are part of that system. Na pag merong nagnanakaw ng kuryente at merong nagloloko dyan, nasisingil din tayo sa paraan ng mga systems laws na tinatawag. Systems laws. So kailangan tayo mismo nagbabantay din. So kasama po doon sa pakikipag-usap sa Meralco, kung pwedeng higpitan din natin yung mga nag-aabuso dito para mabawasan din yung systems laws. So yun po, tinitingnan natin yung mga, para mas simpleng tingnan, yung power bill po natin, tingnan natin. Tinitingnan ni Secretary Cusi yung bawat detail dyan kung paano yan isa-isang mapababa. Hinihimay po siya. So dahil doon, tinitingnan po natin kung ano ang performance sa generation side. Yun po yung mga gumagawa po ng kuryente, generation, yung generate power plant ang tinatawag minsan. Tinitingnan din yung transmission side, yung po yung pinupuntahan ng mga gumagawa ng kuryente, doon tinatapon yung kanilang produktong kuryente, at yung sa DU. At doon po sa distribution side, tinitingnan yung bawat item na pwedeng himayin pa kung paano pa ito mapababa, para tinitingnan po ng mas detalyado para mas makakatugon po kami sa mga katanungan bilang tagapagbantay kung rationable po ang binabayad natin. Pwede bang sa inyong
opisina din ay magreklamo yung halimbawa pinahihirapan sa pagkakabit kagaya niyan. Hindi kami makakabit ng ayaw ho kami entertain na Meralco kasi for these reasons and that. Meron bang dinudulugan sa inyo sa DOE? Yung DOE kasi is 400 persons yung tao. Pero yun nga po yung paano tayo mas makakadulog, paano tayo mas makakapunta sa Department of Energy. We will look into it, no? Pero meron po tayong Consumer Welfare Protection Office. Kadalasan, ito po yung mga tumatanggap ng mga sulat or ng mga tanong. Isang bagay ho kasi na nakikita din lagi na pinag-uusapan yung tungkol doon sa mga isisisi mo ang isang bagay na ikaw ang nagpabaya sa iba. Gaya ng halimbawa, sabi nga, bakit ako kailangang magbayad doon sa ninakaw sa'yo, ikaw yung hindi nagbantay ng tama doon sa dapat mong binantayan. Correct. Kaya nga po, yun nga po ang tinitingnan na ngayon ng ating secretary. Kasi meron tayong systems loss na tinatawag. Ano po ba yun? Hinahati na ngayon po sa dalawa. Mas hinihimay siya. May technical at non-technical. Yung technical na systems loss na tinatawag, yung po yung parang leak. Natapon Dahil mainit. Okay. So minsan, pag bumili na tayo doon sa transmission, yung malaking metro doon at yung maliliit na metro natin, bakit pag tinotal natin yung mga metro sa bahay natin, bakit mayroong butal? Kasi may nagkaroon ng heat loss na tinatawag. Okay. Dahil technically, mahaba yung wire, gano'n, may tumatamang sanga, nagkakaroon ng leak. So yun ang systems loss na technical. Okay. Pero yung non-technical, yun po yung sinasabi ninyo. Na ninanakaw. Na pwedeng ninanakaw o kapabayaan dahil hindi nabantayan. So yun na nga po ang tinitingnan natin. Will we allow this? And kung hanggang saan, if ever we will allow, or totally hindi na siya papayagan. Nasa kapangyarihan ba ng DOE yan kung sakasakali na utusan at sabihin sa mga distributors like halimbawa Meralco or kung ano man yung ibang mga stakeholder? Ang sa DOE po ay monitor. Meron po tayong Energy Regulatory Commission. Yung po yung nagre-regulate ng mga presyo. So ang lumalabas po niyan we provide the planning, ang direction para mag-guide tayong lahat. Pero pagdating na po dyan, ERC po ang may poder. Pero with regard to policies, kagaya nun, ERC pa rin ba yun? Policies is planning nandito po sa Department of Energy. So yung sa pwede sa DOE na kung sakali ay manggaling yung ay hindi dapat na singilin hindi dapat na singilin yung we can advocate for that. Pwede nating itulak talaga yan. So paano itutulak ito ito ba'y saan dadalhin? Through ano ba to? Anong klaseng order ba to? Executive order ba kailangan dyan? Legislation ba kailangan dyan? Yun nga po ang inaano natin. Legislation ba ang kailangan dyan? Meron tayong binibigay na kapangyarihan sa Department of Energy to come up with the rules and regulations sa mga bagay na ganyan. So yun nga po ang tinitingnan kung rationable nga ba na payagan yung mga non-technical losses and only up to what percentage para magkaroon ng kasunduan yung ating pagbabalanse nga ng ating consumers at ng mga nagsusupply or mga service providers. Nandito kayo ngayon sa Department of Energy. Gaanong kalaking porsyento po ang masasabi nating mapapailawan pa natin sa kabuuan ng ating bansa? Okay, ganito po ang datos natin ngayon. Sa Luzon, ang may access po ng kuryente ay umaabot ng 90%. Sa Visayas, 90% din. Sa Mindanao, 72%. So, tiningnan po natin yung datos dito sa Luzon, 70% po dyan, siniserbisyohan ng Meralco. So, dahil po dyan, tinitingnan natin kung ilan pa yung walang kuryente dyan, umaabot pa yata ng 151,000 households. Dami. So, dahil doon, tinitingnan na po natin kung paano magawa ng Meralco yung mga, yun nga, sabi ng Presidente, look into informal settlers and relocation sites. So, as of the other day, or kahapon yung report lumabas,
lampas 2,000 na yung households na kanilang napakabitan. So, but we will be expecting at least kalahati mahigit nito sa 100 araw? Sana. Kasi, I mean, kalahati ng 150,000? Akala ko. Parang, I don't want to say figures, no, to commit figures. Yes. Because maraming factors din ang... Pero ano ang target niyo within 100 days? Ayun yun ang inaano natin. I don't want to come out with figures kasi baka sabihin mo ipako natin yung spokesman ng DOE na yan. But we're not expecting any brownout or power rationing in other places. Wala tayong tinitingnan na ganyan. Meron pa rin. Meron. Mga Tapos, rotating brownouts ba? Meron pang mga areas. Meron pong mga areas na gano'n sa mga malalayo. Tinitingnan nga po yung sa mga island provinces na nagtataka si Secretary na mas pinapahimay niya bakit maganda ang rating halimbawa ng isang electric cooperative pero 8 hours a day lang yung serbisyo niya. No. So paano nangyayaring ganun? So kausap po dyan yung NEA, National Electrification Administration, para tingnan kung bakit ganun. Well, at least we're hoping na makakapag-communicate na mabuti rin ang taong bayan sa Department of Energy with regard to different maybe aspects na pwede nilang idulog sa inyo para nang sa ganun ay mas ma-actionan ninyo mabuti mula dyan sa Department of Energy. Actually po, ang sinasabi ni Secretary Cusi na nararamdaman ko rin yung bigat ng ng request kasi maganda naman siya makipag-usap. Kung pwede yung mga electric cooperatives at yung DUs ang dumiretso sa mga tao, pero yung mga DUs din at saka mga electric cooperatives kami rin, DOE at yung NEA, kami rin ang dumiretso sa kanila para magkaroon ng mas aktibong partisipasyon sila. Tsaka mas aktibo yung paggalaw natin, pagkilos. Thank you very much for the time, Attorney Felix William Wimpy Pontevella. At from this time on, kung meron ho kayong mga ibig na iparating sa ating mga kababayan, feel free na makipag-ugnayan po sa amin, mai-air po natin at mabigyan natin po ng pansin na makarating yung mga impormasyon na dapat mas maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi minsan di mo mailaban yung karapatan mo dahil sa kawalang kaalaman. Pero gusto ko lang po i-reiterate o bigyan ng diin na ang kontrolado po natin sa ating mga bahay ay yung pong masinop na paggamit ng kuryente. Halimbawa, wag po magplansya kapag mainit. May electric fan ka pa kasi mga ganun bang mga scheduling na kaya nating i-control dahil parte po tayo ng isang sistema kung saan kung maganda ang demand side management natin mas maganda rin po ang binabayaran natin. Ibig sabihin, mas mababa po siya. Yan. Thank you so much. At bunutin ang lahat ng mga appliances bago lumabas ng bahay. At karagdagan lang po dyan, kung pwede ko lang po idagdag. Nagkakaroon po tayo ng mga announcement. Ang nakakausap ko madalas po sa inyo, si Joy, kung magkakaroon ng ano ang tingin nilang presyo ng gasolina sa merkado. So ganito po ang sistema dyan. Madalas po Tuesday ini-implement yung pagtaas or pagbaba ng presyo ng gasolina. So Tuesday. So dahil po dyan, nagkakaroon po kami ng pagmomonitor at sinasabi po natin, although deregulated siya, nababantayan natin yung mga nagbebenta ng gasolina, sinasabi po natin ang trend po ay either pababa o pataas. Or pataas. At dahil Tuesday po yan ini-implement at every week po yan, kayo na pong mag-timing kung magpapagasolina kayo before Tuesday or after. Yan po yung mga pwedeng problema mo lang, pagka na-tiyempo, pag gasolina ka, bumaba. Oo, 'di ba? Parang pag bumaba o pagka tumaas. 'Di ba? Hindi kasi nagpagasolina ako ngayon, mataas pa. Kaya nga po bumaba. Dapat talaga nakikinig. Pero wala kaming advance information eh. May halimbawa, yung mga it's deregulated but we monitor the trend. Yeah. Oh, well, at least tiyempo na lang pa, every Friday po yung every Friday naman. Every Friday pa for Tuesday. Yeah,
Oo. So at least monitor ninyo at makikipag-ugnayan tayo palagi. Although sa- deregulated siya, I must emphasize, Yes. pero kailangan lang makinig kung ano ang trending po. Para alam mo kung sakali kailan ba. Apa. Yan. Mula po sa Department of Energy, spokesperson po ngayon kasalukuyan, Attorney Felix William Wimpy Fuentebella. Natin rin pong kongresista. Thank you so much for your time, sir. Salamat po. Yan. Maraming salamat at maraming salamat. Masarba ang ating Daniels. So, ayan. So, tuloy-tuloy po tayo. Kung nangailangan kayo ng libre serbisyo, pwede po kayo magpunta dito sa ating UNTV Action Center. Tumawag sa telepono natin, 442-6254, 442-6255, 442-6244, local 181. Lunes hanggang Biyernes po, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hanapin nyo lang po si Dayan Caina at Rome Travalio. Pwede rin po kayo mag-post sa aming mga social media accounts, ang facebook.com, Serbisyong Kasangbahay. Twitter account po natin at UNTV_SK. Ang ating email, serbisyongkasangbahay@gmail.com. Yan. Sa lahat po ng mga gustong mag-walk-in, yan, kung ano man ang mga public services po naming magagawa para sa inyo. Sa amin pong pagbabalik, bibigyan natin ng agarang serbisyo ang ilan nating kababayan na dumulog sa atin pong UNTV Action Center. Huwag po kayong alis. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating serbisyong kasangbahay. At syempre, pagpapatuloy po natin ang ating agarang serbisyo na ngayon ay ibibigay sa ating mga kababayan sa pamamagitan nating Service on the Dot. Andito si Aling Violeta Igat. Magandang hapon po, Inay. Magandang hapon din po. Yan. Ano po problema natin? Ang sabi po ng doktor sa akin ay mayroon na-diagnose ako at mayroon akong bato sa abdo, may infection sa ihi. Saan po kayo nagpatingin? Doon din sa sa PGHD na check na rin po ako. So ano po doon. ang kailangan daw gawin sa inyo, Inay? Ang sabi po magpa-opera daw po ako Meron kayong bato sa abdo po. sa gallbladder. Tignan natin, sandali muna ho at malaman natin kung makausap po natin mula sa De Los Santos Medical Center ang kanila pong medical director, si Dr. Nilo De Los Santos. Magandang hapon po, Doc. Good afternoon din sa'yo. Apo, si Daniel Rason po, kasama ko po. Yes. Apo, dito po sa Serbisyong Kasambahay. Kasama ko ho itong si Nanay Violeta Igat at nailapit nga po namin sa inyo ito. Ano po ba ang pwede nating maitulong dito, Doktor? Ang nakita ko sa kanya, yung ultrasound, meron ng bato sa gallbladder. Tapos meron sinasabing meron din bato doon sa dinadaanan ng bile. Ang tawag namin doon, common bile duct. Aha, okay. Now, ang sabi, operahan siya, and definitely, operasyon ang solusyon kasi tatanggalin mo yung abdo at i-check mo yung daanan ng bile, which is the common bile duct. Baka nga may bato doon. Pwedeng i-address yun ng isang salang na lang, ika nga. Okay. So, kung uoperahan natin siya, magagawa natin yung pagtanggal ng abdo, which is pero ng bato, at saka tignan natin, i-check natin yung common bile duct, which is isang procedure na lang. Para hindi pa balik-balik ang Igat ba? Igat? Opo, si Mrs. Igat po. So, pwede ho ba namin siyang mapapunta sa inyo, Doc? Yes. Meron kaming service, for our less fortunate brothers and sisters. Patutulungan namin yan, and talagang ginagawa namin yon for our service component. Ayun. Sa hospital. Opo. Doc, ako ho'y sasamantalahin ko na ho, lulubusin ko na po. Papapuntahin ko na din po sa inyo itong si Diana Maranas, 28 years old naman po ito. Kasi po, ganun din ho, sobrang in pain na din ho ito and mukhang gallstone din po ang... mukhang ganun din ang problema. Mukhang ganun din po ang problema. Baka sige. pwede pong mapagsabay ko na, Doktor, ho? At, Yes, sige. Opo. Papuntay mo sa amin. Opo. Natin. Please.
please. Doc, maraming salamat po. Sige. Thank you Okay, so much. Thank you Yan also. po. Okay. Dr. Nilo de los Santos. Ayan, Medical Director ng De Los Santos Medical Center. So, Nay, punta na po kayo dun, sasamahan kayo ng ating mga at i-assist kayo ng ating mga staff po dito sa serbisyong kasambahay para mai-address yung problema ninyo kung mukhang kailangan ho talaga nating operahan. Opo. Ngayon, tutulungan po tayo ng De Los Santos, ni Dr. Nilo de los Santos. At para po mas maalis yung nararamdaman ho ninyo. Ha? Opo. Sasabay na ho sa inyo si Diana Marana. So, sabay nyo na para mapapunta. So, Nay, ganun po, ha? Opo. Okay po. Maraming salamat po. Ay, pasalamat po tayo sa Panginoon, ha? Opo. At kaya nga, kung kami man ho ay nagiging maliit na kasangkapan sa inyo, kami po ay kaya nga instrumento lamang para makarating yung kabutihan ng Diyos sa inyo, ho? Huwag kayong makakalimot na laging magdasal at magtiwala sa magagawa ng nasa taas, ho? Opo. Ayan. Salamat po, Inay Violeta. Igat sa inyong pagtitiwala. Maraming salamat din po. Yan. Sige ho. At yan, sasamahan ho kayo nila Dayan at saka ni Rome. Arrivederci Rome. Bago natin kausapin ang isa pang nangihingi ng tulong, narito muna si Annie Rentoy para sa ating Kasangbahay Update. Sa ating Kasangbahay Update, balikan natin ang ating mga naging public services noong mga nakaraang araw. Isang mabungang linggo ang sa awa at tulong ng Diyos ay ipinagkaloob niya sa atin dito sa serbisyong Kasangbahay. Iba't ibang klase ng public service katulad ng medical mission, bloodletting at pagtulong sa mga dumudulog sa ating himpilan ang nai-feature natin sa ating programa. Una sa ating listahan, ang naganap na bloodletting sa May Kalumpang, Marikina City. Makikita natin na marami pa rin sa ating mga kasangbahay ang may mabuting kalooban sa kapwa dahil sa kanilang masigasig na pagtulong sa mga gawaing katulad nito. Para po makatulong tayo sa mga nangangailangan ng dugo dahil po marami pong mga pasyente po na nangangailangan dugo na walang pambili, kaya po na-expire po ako na mag-donate po ng dugo. Ako yung nagpapasalamat sa inyong samahan, ang dating daan, 10 na mga kasama ko sa Philippine Blood Center, sangsangay ng Department of Health na makapagbigay tulong, makakuha ng dugo dito na makapagdugtong ng buhay ng mga ating mga kababayan. Sa 3 magkakaibang lokasyon, isinagawa ang medical mission sa pamamagitan ng Kamanggagawa Fund, mga sangay ng ating komunidad at Members Church of God International sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Para sa ating segment na Service on the Dot, dumulog sa ating himpilan noong Martes ang isang drug user na humihingi ng tulong na maisuko ang kanyang sarili sa mga kinauukulan. Bakit ka napasyal naman sa amin? Napadaan lang po ako, nakita ko po sa sa UNTV, News and Rescue. Yes. Kaya nagpasakali ako na ma-rescue ako. Pumasok ko sila kung pwede na surrender ako. So, ikaw ba ay drug pusher, drug user, o drug lord? User lang po. Ipinaliwanag naman ng ating bisita mula Quezon City Police Department na si Police Chief Inspector Tito J. Cuden ang procedure sa mga sumusukong drug dependent. Pagsuko na ganyan, paano natin ipinoprocess? So ang procedure po niyan, unang-una dapat voluntary surrender po sila. Ay, kagaya po niya, Kagaya ni po niya. Joseph, voluntary. Willing nang magbago. Gusto magbago, okay. So ang unang steps po dyan is magre-report po sila sa barangay. Pwede po ba namin siyang i-turn over sa inyo at matulungan po si Joseph?
pwede naman po. Then sasamahan po namin sa barangay concern din po. Kami din ay tutulong din na mai-monitor ka na Yes, para kung sakali ay isang araw pagbalik mo dito ay maayos ng Joseph yung makikita namin. Higit sa lahat siguro magbasa ka ng Biblia, magbalik loob ka sa Panginoon para ikaw ay hindi malulong ng gusto sa ganyang hindi magandang gawain. Kahapon, isang lalaki ang nagsauli ng pitaka sa ating himpilan sa pag-asang maisaw-sauli ito sa may-ari. Saan mo napulot yung pitaka? Sa Fatima, malapit sa Fatima Hospital, sa tapat po ng 7-Eleven. Renz Bernoy, napulot ni Dexter Bonifacio itong iyong wallet, itong pouch. Itong pouch na ito sa may tapat ng 7-Eleven diyan sa may Fatima. Tama, noong July 16. Congresswoman, meron ako dating project. Gagawin ko talagang ang UNTV din ay capital ng lost and found. Okay din yun kasi talagang sometimes hindi nila alam kung saan dadalhin. Tsaka para yung mga naghahanap din, meron din silang website na pwedeng puntahan. Maraming salamat Dexter sa pagmamagandang loob na maisauli kita. Muli, nagpapasalamat kami sa Diyos sa mga mabubuting pagkakataong makatulong kami sa ating mga kapwa sa maliliit naming makakaya. Iba talaga ang serbisyo kapag ito'y serbisyong kasangbahay. At yan po, Kuya Daniel, ang ating kasangbahay update para po sa serbisyong kasangbahay. Yan ating kasambahay update at salamat sa Diyos tayo'y binigyan pa rin ng pagkakataon na maging maliit na kasangkapan para po makarating sa iba't ibang lugar para doon sa mga nangangailangan ho ng tulong. Tuloy-tuloy pa rin ang ating service on the dot. Kasama natin ngayon si Nanay Serela Merly Ojena. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano po ba problema natin? May sakit po ako sa kidney, sa bato. May sakit kayo sa bato. Opo, nagbalik-balik na po ako sa hospital sa Jose Reyes. Ano ang sakit daw ninyo sa bato? Yung yung bato sa bato daw po. May bato kayo sa bato? Opo, tapos kailangan na daw po operahan. Ano ba nararamdaman nyo? May masakit? Marami po. Alaga akong hingal. Tapos baka sakit na po yung mga dito ko, likod, balakang nyo. paa. Nahihirapan ho ba kayo umihi? Hindi naman po kasi binigyan po ako ng pansamantalang gamot po doon sa humingi kasi ako po ng second opinion po doon sa kidney center. Binigyan po ako ng pang-3 buwan na gamutan. Para hindi Ano yun? daw Para hindi sumakit lang o para mawala yung bato ninyo sa bato? Hindi po. Para lang po hindi ako hindi ako ma-UTI kasi na-UTI na po ako palagi. So, ano ho daw ang dapat gawin sa inyo, sabi ng doktor? Sabi po ng doktor doon, operahan daw po ako ng parang lang po, hindi po hiwa. Kuha tayo ng Kasi malaki na daw po, 2.5 na daw po. 2.5. Nasaan hong bato? Sa Dito kanan, sa kaliwa? Kanan po. Nasa kaliwa yung tinuturo nyo eh. Ay, dito po sa banda dito. Kasi Kaliwa ho yan ay. nakumpay na po ako dito. May masakit talaga yan pagka sumumpong. Masakit po pag sumumpong. Ako po naintindihan ko yun dahil nakakita na ako ng mga ganyang inaatake nung pag merong bato sa bato. Tingnan muna ho natin at kakausapin ko lang po itong kaibigan natin na ito kahit na bato sa buhangin tinatanggal nito eh. Si Dr. Joseph Lee, isang urologist. Partner Doc, magandang hapon. Hello, partner, kuya. Kumusta ka na? Eto, mabuti. Ewan ko ba, bakit nagkakalat ang bato ngayon? Kung sa dami-dami naman na malulugaran ng bato, ha? May bato sa gallbladder,
may bato sa bato, may bato sa kung saan sana napupunta yung bato na yan eh. O pati sa Batugan. PNP napunta na si bato. 'Di ba? May kuya, may batugan. Oo, may batugan din. Marami naman na ngayon sumusuko, nagbabato. Oo, talagang handa. Uso yata bato talaga ngayon. Anyway, Doc Joseph, gusto sana namin na kasi ito daw binibigay. Anong gamot to binibigay sa inyo, Inay? Para lang daw po yun Hindi, sa... ano po pangalan ng gamot? Ay, hindi ko po kabisado. Hindi nyo po ba dala? Wala kayong dala? Binigay ko po doon sa secretary po doon. Binigay daw sa inyo ha. Sino pinagbigyan? Kinuha. Sino uminom sa inyo ng gamot? Pambira kayo. Gamot ni nanay, ininom niyo yata. May anak ho ba kayo? 4 po. Apat na po. Apat na. Ilang taon na yung pinakabunso nyo? 35 years old. Ilang taon na po ba kayo? Mukhang... For 58. 58. Paano mukhang bata si Inay eh. Ang gamot ninyo na iniinom ay sulat doktor ito. Hindi ko maiintindihan. Talagang, alam mo, pinapabigat mo problema ko, Doc Joseph eh. Kung hindi ko malaman kung ano tong... Sa tingin ko, kuya, ano yan eh. Mga stone dissolution na medication. Ibig sabihin natin, kuya, ng stone dissolution. Ito yung mga gamot na napapatunaw yung mga bato natin, no? Kasi it comes in several combination minsan. Minsan binibigyan ka yung para madurog yung isang klaseng gamot para hindi na bumalik yung gamot ay yung bato. Isa naman para ilabas mo yung bato. So minsan isa o dalawa o tatlong gamot. Depende yan sa degree ng pagkalaki ng bato. Na-overheard ko, kuya, kasi sabi ni nanay na medyo malaki ang bato niya, mga 2-something centimeter, no? 2.5 daw, Doc Joseph. Centimeter? Opo. 2.5 centimeters. Kasi pag ganyan yan, kuya, mga 1.02 pataas yan, they are already candidate for surgical intervention. Pero ang binigay sa kanyang option, yung sinasabi niya na merong gagawin na maliit na incision doon sa tagiliran, yung PCNL yung tawag, yung percutaneous nephrolithotripsy. Na-discuss natin yan sa GMK1. Yes. Yun, So yun rin, minimal invasive tinatawag nyo. Ibig sabihin, minimal invasive, hindi naman masyadong malaking hiwa, pero may konting hiwa. Yung shockwave kasi nabanggit mo, kuya, kanina, wala talagang hiwa yon. Walang hiwa yon, no? Pero, depende yon kung gaano kalaki ang bato na dudurugin, ganun ba? Gaano kalaki ang bato, kuya, saan nakapwesto ngayon ang bato. Now, kasi ang bato kasi strategically, pag nakapwesto yun doon sa renal pelvis o yung pinaka-panel niya, no, kung saan lumalabas ang ihi, kasi pwedeng mag-cause ng barato, pwedeng yung kidney mo mamaga, tinatawag na hydronephrosis, okay? Or habang andyan yung bato, pwede siyang mag-attract ng bacteria at magkaroon ng infection. Kaya nag-UTI. Paulit-ulit yan. Habang andyan yung bato, magkakaroon siya ng recurrent UTI. No? Kaya pala ganun. Ngayon, ang dapat natin gawin, siguro makita ko kung saan ang pwesto ng bato. Especially, yung bato sa bato niya, no? Tapos makita natin kung magagawan pa ng other measures. Malamang itong size na ito, kuya, hindi na magagamot yan, medication. Either we consider the minimal invasive o pwede nating i-2 session ng ESWL. Tingnan natin kung madudurog natin. Depende rin sa structure ng bato niya. Kung ito ay partial staghorn na sinasabi, meron na siyang mga parang horns, yung parang extension. Pag yung bato kasi malaki na siya, sumusunod siya sa anatomical structure ng kidneys natin. So pag meron na siya mga parang sungay-sungay na sinasabi natin parang staghorn. No? Staghorn coming from the small horn of the deer. Diba? Yung sa ganun. So, pwede nating gawin ng paraan, pwedeng PCNL ang option natin or pwedeng
ESWL in several sessions na pwede nating gawin. Yeah. No? So yung option. Okay. Kung ayaw ni nanay na surgery, pwede itong dalawang option. Pero kailangan medically cleared siya. Ilang taon na kuya si nanay? 68 eh. Ay, oo. Ay, medyo 58. 58. Sorry na yun. So, akala ko kasi pang hindi. 58 daw. Oh, kasi sabi ko nga mukha lang siyang mas bata eh. 58 pa lang naman siya. Oh. Wala namang high, Nay, walang high blood ah. Wala po. Oh. Doc, wala namang high blood daw. Okay. Pero yung niya, yung edad niya kuya, kailangan magpa-clearance pa rin tayo, no? Ibig sabihin ng clearance, he has to undergo medical and pulmonary clearance na klaro siya, yung walang problema kasi yung dalawang procedure kahit na non-invasive or hindi masyadong matagal ang time for the procedure, kailangan pa rin ng IV sedation. I-sedate pa rin. Yes, Doc Joseph, magkano ba kailangan dito sa ganitong may PhilHealth ba siya? May PhilHealth ka ba, Nay? Meron po. Meron daw. Pag may PhilHealth, okay na yon. Alam mo naman kuya, partner kuya, PF is waived. Yan. So, ayan, wala nang professional fee. Si Dr. Joseph Lee. Maraming salamat po. So, yun ang na lang, magamit na sa iba. So, important kuya kasi maki-clear siya. Doc Joseph, papadala ko sa ito ha, si Nanay Cirela ha. Maraming salamat po. Ayan. Salamat Doc Joseph. Ayan ha. Salamat. Sige. So, okay na tayo. Okay na po. Ha? Pasalamat po ako sobra. Naku, pasalamat tayo sa Panginoon. At alam nyo, ang sarap pakiramdam nung nakita ko kayo nakangiti. Parang, di ba? Para na akong nalibre ng bait nyo pala, hindi ko akalain. Hindi po, tayo ay nagiging maliit lang na kasangkapan para po makarating ang kabutihan ng Diyos sa inyo. Lagi po ang aming sinasabi, kami po ay instrumento lang. Sana po marami pa kayang matulungan. Pagdasal nyo lang po na sana ay mabigyan tayo ng mabuti pang pagkakataon ng Panginoon para mas makaabot sa mga nangangailangan. Salamat po. Sana po'y maibsan ang inyong sakit na nararamdaman. I understand that kasi ang hirap niya na alam nyo kaya kayo yung mga nanay, mahilig siguro kayo sa maalat. Ayan, baka mahilig kayo sa mga sichirya. Maraming mga junk foods na nagdudulot niyan. Yung sobrang hilig ninyo sa mga instant noodles. Ayan, yung mga wag ko nating intayin na mag-form yung mga ganyang klase ng mga bato-bato. Ako kasi may bato rin ho ako eh. May bato ako sa gallbladder. Kagaya nung kanina. Kaya inaalagaan ko. Kaya ngayon ho halos nakikita ninyo, wala ako nang kinakain halos eh. Dahil wala na makain eh. Talagang kailangan, yung kinakain po natin ay maging maingat tayo. So wag na kayong magkakain maalat. Tapos inom po kayo ng maraming tubig palagi. Yan. Si Nanay Cirela Merly Ohen. Sige po. Nawa ay kasahan kayo ng Panginoon at kayo ay gumaling na sana dyan sa inyong nararamdaman. Tuloy-tuloy po ang serbisyo ng atin pong programang Serbisyong Kasangbahay. Balik po tayo. Kasama naman natin ngayon si Rose at si Jake Patino dito po sa ating Serbisyong Kasambahay. Sumulat po sila sa atin sa ating munting pangarap. Yan. Jake and Rose. Tama? Ano bang kasi alam mo sa dami ng pasensya na kayo sa dami ng mga sumusulat sa atin, sa dami ng mga ano bang inyong gustong mahiling sa munting pangarap? Gusto lang po sana namin na magkaroon ng
puhunan po sa magnegosyo pa kami. Karinderya lang. Parang karinderya. O yan eh. So, gusto nyo makapag-start up ng gano'n. Ano ho ba trabaho nyo ngayon? Bali ngayon po sa electrician po ako sa construction. Okay. Kaya lang po yung para yung kontrata, yung hindi po siya ganong kung pwede ka tatanggalin ka na lang kaagad. Hindi po siya talaga regular na Ngayon, anong pinagkukuhanan nyo ho ng ano? Pinagkukuhanan nyo po sa pagpasok ko lang po sa sa construction po. na bilang electrician. Opo. Eh, kayo naman po, Ako inay. po nag-aalaga po ngayon sa baby namin na maliit. May baby pa kayo. Ilang taon po yung baby nyo? Ano pa lang po siya, 9 months pa lang po. 9 months pa lang. Okay. So kayo naman ay wala naman kayong dinaramdam. Ang ano lang po, ito yung sa kamay ko, yung kumikirot po. Ano naman tong cervical spondylosis? Bakit napunta? Sinong meron? Ako po. Si Brad po. Ikaw? Opo. Nagkaroon po ako nung sakit nung mga 3 years po akong kulang-kulang po 3 years ako nakahiga. Aha. Ngayon lang po ako nakarecover, bali mga 7 months o 8 months pa lang po ako nagtatrabaho. Ano yung nararamdaman mo? Paano hindi ka makatayo? Hindi po ako may masakit? Or... Masakit po talaga yung buong likod kasama sa spine po. So kumusta ka na ngayon? Maayos na? Okay na po. Maayos na po. Nagte-therapy ka ba? Parang natapos na po yung therapy ko ngayon. Hindi na po siya natapos na. So hindi mo na nararamdaman yun? Meron pa rin po siyang konti na pakirot-kirot. Pag mabibigat na yung mga binubuhat. Okay, huwag ka masyado magbubuhat na mabigat. So gusto nyo makapagtinda-tinda? Opo, yun na lang po pag pandagdag po sa panggastusin. Kasi hindi mo talaga sapat yung yung anak ninyo, ilang taon na kanyo? Ano pa lang po ang 6 months. 6 months? 9 months pa lang po. Ilan ho ba ang anak nyo? Bali, pang-5 na po siya. Malalaki na po sana yung mga bata. Pang-5 na? Opo. Ilang taon yung pinakapanganay? Panganay po namin 16 years old na po. Kambal po yun, babae, lalaki. So, nag-aaral sila ngayon lahat? Opo, college na po yung babae. Tapos yung lalaki po, ang 3rd year kasi bumalik. Gimpaista po siya muna namin ng 1 taon. Yan. So kung kayo ho ba'y magkaroon ng maliit na tindahan, ano ho bang, ito ba'y nakikita ninyong magiging significant sa inyong buhay para mas makaalwan kayo ng kaunti? Opo, nakikita po namin, kuya. So, willing naman kayong alagaan yung kung sakali magkaroon kayo. Kasi yung iba, pabaya. Alam ba ninyo yung pagnenegosyo na yan? Baka mamaya, hindi naman ninyo alam yung pagnenegosyo. Dati po, nagtinda-tinda na po kami. Tapos, yung... Nalugi? Hindi po. Kasi ang punan po namin po noon, lang po kasi 500 lang eh. Napaikot-ikot naman po namin, pabalik-balik. Ano nangyari ho dun sa puhunan ninyo? Kasi parang po yun, di kaya ng tustusan yung dahil nauubos din po dahil pumapasok yung mga bata eh. Hindi po parang di po kayang paikutin. So dati 500 ang puhunan ninyo? Opo. Almusal lang po yung tinitinda namin. Kung gawin natin 600. Pwede pa rin paikutin. Hindi. Ibig sabihin, at least mga magkano ho bang tingin ninyong pwedeng pang-umpisa nyo sa ganun? Kasi dati 500 di ba? So tingin nyo, magkano bang significant doon na pwede na kayo makapag-umpi-umpisa? Siguro po, tagdagan na lang isa pang zero yung 500. Mga 5,000. Okay lang po siguro. Mga 5,000 kung sakali, pwede na kayong makapag-start up ng sana po, kung sakali man, ako, hihilingin ko lang sa inyo, maiayos ninyo yung inyong paghahanap buhay. At ang isipin natin palagi, yung tayo ay, kung may pagkakataong makatulong naman sa iba, hindi naman po tayo nanghihingi ng anumang kapalit. Kaya lang sana kung kayo naman ay may pagkakataon na makatulong sa iba, wag po kayong mag-aatubiling tumulong dun sa mga pwede ninyong matulungan. Huwag natin maipagkait yung mabuti sa kinauukulan kung nasa kapangyarihan ng ating kamay na ito ay gawin. Yan. So, ngayong araw ho, sa inyong inire-request kung ano pa man yung iba natin pwedeng magawa,
kasama po natin ang ating mga kapatid sa Church of God International sa pangungunan ni Brother Eli Soriano. Although alam niyo dito ho kasi sa atin, hindi naman tayo namimili, kaya ano man ho ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, kung nakakailangan po kayo ng tulong, ay maaari kayong magsadya sa atin kung meron naman kaming magagawa. Siyempre, hindi naman ho namin kayo kayang bigyan lahat ng bahay at lupa, o hindi naman namin kayo kayang ibili lahat ng kanya-kanyang restaurant. Hindi, kung ano lang po yung ating maliit na makakayanan, sana ho ay mapagdamutan po ninyo. So, we will be granting your request at samahan po kayo ni Ate Aning para po mabigay din sa inyo. Sama po kayo kay sige. Salamat po sa Diyos, Kuya. Opo, at meron silang pagdadalan sa inyo na baka sakaling makamerienda kayo ng konti bago ho kayo umuwi. Para po naman at least hindi ho tayo parehong tatlong gutom. At least ako na lang yung nagugut. Salamat po, Kuya. Salamat po. Habang sila'y naglalakad, sila'y naglalakad papunta doon. Hindi ho nila alam kung ano yung bibigay sa kanila. Pero, ayan, nandyan na ho si Annie at madala naman sila doon sa kanilang pinapangarap na kahit na papaano'y matugunan po natin, makapag-umpisa, makapaggawa ng panibagong hakbang sa tulong ng Panginoon na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. So, Mag-asawang Rose at Jake, bagong recipient po natin sa Munting Pangarap. Yan. Talaga ni... Opo, magandang hapon po. Kasama natin pala dito si Aling Rose at si Jake. Isang mag-asawa na nagparating kayo ng parang liham kahilingan kay Kuya Daniel. At sa pamamagitan po ng programa ni Kuya Daniel na Serbisyong Kasambahay, ay gaya ng nasabi niyo po, sa araw na ito ay tatanggapin niyo na po ang inyong kahilingan na mapag-uumpisan po ng umpisang maayos na hanap buhay. Ano po ang ating masasabi, Ma'am Hani? Ano po ang ating masasabi dyan sa ating mga requestor na ito? Uy, naluluha-luha si Jake. Nagpapasalamat po kami sa unang-unang siyempre sa Diyos sa ganitong mga pagkakataon na pagtulong sa kapwa-tao. Lalo na sa ating mga kay Kuya, sa mga tumutugon sa ating mga kababayan. Salamat po. Ito'y isang malaking karangalan sa amin na makapagsimula sa ganitong negosyo. Pandagdag na rin sa amin mga panggastos. Kasi hindi naman po talaga sapat bilang sa aking construction worker, maganda po itong pandagdag ng negosyo. Salamat po. Papasalamat din po ako kay Kuya Daniel. Totoo pala na pag humihingi ng tulong sa Munting Pangarap, akala ko dati hindi ko na maaano yun na nabibigyan ako kasi sabi ko ay Hindi niya masabi, Brad Danny. kasi ma-explain. Tuwa ako po siguro. Ayan, magkahalong emosyon si Aling Rose at si Mang Jake. At alam nyo, itong pangkabuhayan showcase na ito, Ma'am Annie, ay ipinagkakaloob po sila sa kanila siyempre sa pamamagitan ni Kuya Daniel ng mga kasamahan po natin sa Church of God International o ang grupo ang dating daan sa panguna po ni Brother Eli Soriano. At siyempre ang grupo po ng Munting Pangarap, ang dating daan Foundation Incorporated, nandyan din po ang Manggagawa Foundation Incorporated. Makakasamahan po natin yan na tumutugon sa mga kagaya po ninyo na nagpaparating ng mga kahilingan nilang munting mapag-uumpisan ng hanap buhay. At alam nyo po, bukod dito sa nakikita nyo pong ito na sa araw na ito sa inyo na alam po natin na bilang pa rin lalong pag-alaala po sa atin ni Brother Eli Soriano, tanggapin nyo po ang parang dagdag puhunan pa po para sa inyo pa rin yan na sana'y makatulong pa po sa inyo pong pag-uumpisang hanap buhay sa araw na ito. Kasama po yan sa iuwi niyo po na cash galing po kay Brother Eli. Salamat po.
Salamat po una po sa Diyos at saka kay Bradley at kay Kuya Daniel sa munting pangarap. Salamat po. Kapatid na Eli po. At Salamat po sa lahat ng tumulong. Salamat po sa Diyos, saka sa ating mga taga-akay. Salamat po. Ayan, Mamani. Salamat po sa Diyos. Lagi po tinuturo naman po sa atin ni Brother Eli. Huwag tayong mawawala ng tiwala sa may kapal. And of course, ganyan din naman po si Kuya Daniel ay isa din po sa kinakasangkapan ng Diyos upang tayo abutin sa pamamagitan ng kanyang malawak na programang Munting Pangarap. At kaya nga po sa pamamagitan itong serbisyong kasambahay, ay inaasahan nyo ba tatanggapin nyo na ito ngayon? na-surprise po kami. Ako, na-surprise din, Ma'am Ani. Salamat po sa Diyos. Sabi niya nga, pinaikot niya yung 500. Opo. Akala daw nila papacheck up lang. Imagine. So, Siguro, check upin nyo na rin po ang lahat ng ito at sana gaya ng bili ni Kuya Daniel, mapalago nyo sana ito sa awa tulong ng Panginoon. Makatulong po ito sa inyo, hindi lamang sa inyo at kundi sa inyong mga mahal sa buhay, pati doon sa mga kapwa-tao nyong mararating pa. Baka sakali, malay nyo, isang araw, meron na kayong franchise ng mga food chain, makatulong tayo gaya ng ginagawa po ni Brother Eli Soriano at ni Kuya Daniel na walang humpay sa paggawa, Ma'am Ani, ng kanilang magagawa upang maipadama natin sa ating mga kababayan na merong mga taong lagi pong kinakasangkapan ng Panginoon para abutin ang nangangailangan. Salamat po sa Diyos and to God be the glory. At Ma'am Ani? pasalamatan ko din po, Bradani, si Past President Ed Ayento, Rotary Club of Manila East, at ganoon din po si Mr. Jimmy Cheng. Thank you very much din po, Bradani. Ayan. Lagi nga po nating sinasabi, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Kasama po ang grupong Ang Dating Daan, ating mga kapatid sa Church of God International sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Muling nagpapasalamat tayo sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataon na tayo po ay makapagsilbi sa ating mga kababayan. Kung meron ho kayo nakikita, hindi nyo ho nakikita ang lahat. Kung meron man ho kami ipinapakita, ay dahil meron ho tayong mga inaanunsyong kagaya nito para alam ng ating mga kababayan na meron po kayong pwedeng malapitan. Hindi naman po para ipagparangalan ng kahit na ano paman, sapagkat ang ating pong paniniwala ay ang ating higit na pagpapasalamat ay dapat na ipagkaloob natin doon sa pinagkakautangan natin ng lahat ng mga bagay. Yon ay ang Diyos na lumalang sa ating mga kanyang nidikha. Kaya po, nag-aanyaya kami doon sa mga nandyan pa. Punta na kayo ng ating pasalamat ng buong bayan sa ating yan ho ay tuloy-tuloy hanggang sa linggo. Hanggang sa linggo yan. Kaya po, ang amin ay laging mananatiling ang pagpapasalamat at pagpupuri ay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Samahan nyo kami ulit Monday, kung loloobin po ng Panginoon, alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Hayaan nyo pong kayo ay aming mapaglingkuran. Ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong sektor, relihiyon o kalagayan sa buhay. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Ako po ang inyong Kuya Daniel Rason lamang po. Laging nagsasabit, nag-iiwang sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Magandang hapon po.